Sa isang batang babae na natagpuan sa isang sapa sa Parañaque. Ang mga magulang ng biktima ay sumisigaw ngayon ng katarungan. Nakatutok si Dante Perello, eksklusibo. Matinding galit at dalamhati ang nararamdaman ng mag-asawang Feliciano at Lolita sa pagkamatay ng 7 taong gulang na anak nilang si Clarissa. Pinakamasakit na raw sa isang magulang na makita ang kanilang anak na biktima ng karumal-dumal na krimen. Bandang tanghali kahapon, nang matagpo ang naaagnas at lumulutang sa sapa sa barangay San Dionisio, Parañaque si Clarissa. 2 linggo nang pinaghahanap si Clarissa matapos itong mawala. Sa paunang investigasyon, dinukot daw si Clarissa ng 2 di nakikilalang lalaki sa harap ng isang tindahan. Sana po mapatay na rin po siya kung siya makita. Siyempre po masakit. Gusto po siyang paggantihan. Kahit raw hikahos sila sa buhay, pilit nilang iginagapang ang kinabukasan ng kanilang anak. Tulad ng ibang bata, matayog ang pangarap ni Clarissa para makatulong sa kanyang pamilya balang araw. Pero sa isang iglap, naglaho itong parang bula. Hustisya ang sigaw ng mga magulang ni Clarissa sa kanyang pagkamatay. Sana po mabigyan niya ng pansin ng pagkamatay ng aking anak. Ang Parañaque Police may lead na raw sa kaso. Bumuo na rin daw sila ng isang task force na tututok sa kaso ni Clarissa. Ito'y pangungunahan ng aming Chief ng Investigation tsaka ng Intelligence. Meron kaming mga sinusubaybayan na leads at we hope na sa mga susunod na araw makapagbigay pa ng linaw itong mga leads na ito. Gumagawa na rin daw sila ng hakbang para maiwasang maulit ang ganitong klase ng insidente. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Samantala, dagsa ang mga taga-Negros Occidental sa burol ng kongresista nilang si Iggy Arroyo. Hindi naman naiwasan ang tensyon sa Necrological Service dahil kapwa naroon sina Aleli Arroyo at Grace Ibuna. Mula sa bayan ng Hinigaran, nakatutok doon live si Cara David. Cara? Yes, Vicky, katatapos-tapos lamang ng misa na isinagawa dito sa Mary Magdalene Parish Church sa Hinigaran, Negros Occidental para sa yumaong kongresistang si Ignacio Iggy Arroyo. Dinaluhan ng naturang misang ito ng pamilya Arroyo sa pangungunan ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Kagabi naman, Vicky, ay naging madamdamin ang pagsalubong ng mga taga-Hinigaran, Negros Occidental sa yumaong kongresista. Sa saliw ng musika at sa gitna ng liwanag ng mga sulo, bumuhos ang pakikiramay kagabi sa yumaong kongresistang si Ignacio Iggy Arroyo sa Hinigaran, Negros Occidental. Daan-daan ang sumalubong sa pamilya Arroyo at sa live-in partner nitong si Grace Ibuna na makailang beses niyakap ng mga tao. Alam ko, mahal siya ng mga tao, pero this is over the top. Napaka-touching. Sinong hindi matatouch, di ba? Siguro, kung nasan man si Kong Iggy ngayon, napakasaya niya siguro. Pero kung gaano kataimtim ang tagpo kagabi, bahagyang nagkatensyon naman kanina. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating sa Mary Magdalene Parish Church ang asawa ni Iggy na si Aleli kasama ang anak nitong si Alelu. Nakabinbin sa korte ang annulment case ni na Congressman Arroyo at Aleli. Si Grace naman ang kasama ng kongresista nang mamatay ito sa London. As far as I know, si Grace. Pero kagabi, we received word that Aleli will be coming over also. Giit ni Aleli, siya ang asawa at hindi raw siya umiiksena. Si Grace naman ayaw nang makipagtalo sa ngayon. As far as I'm concerned, she is not existing. In Catholicism, there's only one wife. Iisa lang po ang asawa. Hindi ko alam kung bakit meron pang pinagsasabing iba. Marami hong umi-eksena. So, hindi ho namin ano yun eh. Wala ho kami sa ganung, hindi ho kami sanay sa umi-eksena. I really don't want to comment anything, okay? I am really grieving, you know that. My priority is Iggy's peace at the moment. I would like his dignity intact. I think he deserves better. And I love him unconditionally. Lulunukin ko lahat para kay Iggy. Yun na lang. Sabihin nila lahat ng gusto nilang sabihin. Pero hindi. Hindi ako papatol.
Alas 2 ng hapon, nagsagawa ng necrological service ang mga guro at estudyante. Umupo sa magkahiwalay na bahagi ng simbahan ang dalawa. Nasa family area si Aleli habang nasa upuan naman sa harapan si Grace kasama ang mga tao at ang mga anak ni Iggy sa unang asawa na sina Bianca Arroyo at Dina Tantoco. Isa-isang nagbigay ng pananalita ang mga guro at opisyal ng 5th District ng Negros Occidental. Nag-alay din sila ng awitin at musika para sa kongresista. Nagsalita rin sa naturang programa ang anak ni Congressman Iggy na si Bianca. Pagkatapos, nag-alay naman ng awitin ang anak ni Grace Ibuna na si Gary. Bago magtapos ang programa, biglang lumapit at yumakap kay Grace ang pinuno ng DepEd sa Hinigaran Negros Occidental at hiningan nila si Grace ng maikling mensahe. My worst critic and my best fan. He was truly my soulmate. Hindi naman nabigyan ng pagkakataong magsalita si Aleli. Uuwi sa Maynila bukas ng gabi si Aleli. Si Grace naman sasamahan ng mga labi ng kongresista sa pagbalik nito sa Maynila sa Huwebes. Sa libing sa Biyernes, dadalo raw si Aleli. I will be there. And I will be there also to accept the flag. I'm doing this for him. I am closing my eyes. I am praying to God because I love him. I will keep my peace for Iggy's sake. Vicky, bukas ay magkakaroon ng necrological service naman ang 5 munisipyo at syudad ng 5th District of Negros Occidental. Magdamaga naman ang vigil ngayong gabi at bukas sa publiko sa lahat ng gustong makiramay ang burol na ito dito sa Hinigaran Negros Occidental. Sa Huwebes naman, alas 3 ng madaling araw ay ililipad na patungong Maynila ang mga labi ng kongresistang si Ignacio Iggy Arroyo bago ito ililibing sa Manila North Cemetery sa Biyernes. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Cara David. Lubhang napinsala ang bato o kidney ng umano'y biktima ng hazing na si Marvin Reglos. Lumabas po yan sa isinagawang pangalabaw, yung tinatawag na re-autopsy. Pero posible pa raw sanang nailigtas si Reglos at siya buhay pa sana kung nalapatan agad siya ng paunang lunas. Nakatutok si John Consulta. Acute renal failure o pagbigay ng kanyang kidneys ang naging sanhi ng pagkamatay ng hazing victim na si Marvin Reglos, ang freshman law student ng San Beda College. Ayon sa Medical Legal Department ng NBI, base sa re-autopsy at eksaminasyon sa tissue at blood sample ni Reglos, nagkaroon ng hematoma o pamumuo ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, dulot ng matinding bugbog mula sa mga palo sa kanyang mga binti at mga braso. Lumabas din sa eksaminasyon na dahil sa tindi ng bugbog na inabot ni Reglos, nag-release ang kanyang skeletal muscles ng proteinang tinatawag na myoglobin na pumasok sa kanyang kidney at lumikha ng pinsala dito. After the initial blow, meron na kagad, nagre-release na kagad yan kasi may muscle damage na eh. Ang ginagawa ng myoglobin, it breaks down to toxic compounds na toxic doon sa kidney. Yung waste materials that should have been excreted sa urine or yung pag-ihi ng tao, iikot siya ulit sa circulation. It will produce confusion or disorientation doon sa pasyente. Ito raw ang naging sanhi ng pagkahilo ni Reglos na posibleng inakalang pagkalasing lamang ng mga miyembro ng Lambda Rho Beta Fraternity sa kasagsagan ng kanilang inuman. Maaari pa raw sanang naagapan ito kung napainom si Reglos ng tubig para nailabas ang myoglobin protein na pumasok sa kanyang kidney. Aggressive hydration or yung tinatawag na sesweruhan lang siya. That way, mawawash mo yung sobrang myoglobin, ma-hydrate pa yung pasyente. Marvin Reglos could still be alive today. Patuloy naman ang investigasyon ng Department of Justice sa insidente. Nakipagpulong kanina si Justice Secretary Laila De Lima sa kapatid at abogado ni Reglos. Nais na rin ni De Lima na makasuhan ang lahat ng na-establish na kabilang sa initiation rights ni Reglos. Kabilang na ang Grand Rowan ng Lambda Rho Beta na si Eduardo Escobar II. I'm not really I'm not myself in the investigation, no. Nag-aano lang ako, nagpa-facilitate lang ako. So kung may pumupunta sa akin na gustong mag-cooperate, ibabato ko sa kanila, ibibigay ko sa kanila.
Siniguro naman ni De Lima, hindi siya nakikialam sa investigasyon, lalo't allied frat ng Lambda Rho Beta, ang Lambda Rho Sigma na kinabibilangan ng kalihim. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Susunod, Christy Ramos gustong maparusahan ang lahat ng ASCALs dahil sa pambabastos umano ng dalawang miyembro nila. Pati si dating unang ginang Ming Ramos may mensahe sa mga umano'y nambastos sa kanyang anak. Panukalang dagdag po sa sigarilyo at alak, dumarami na ang sumusuporta. Sisilipin natin ang bagong renovate ikang na bahay ni Annabel Rama sa pagpapatuloy ng 24 oras.